Megamix 101.9 Forever Station of Choice, Radyo Almusal Radio Breakfast Extreme. Hello, Megamixers. Have a day to you, Guam. This is your DJ Dudes, and welcome to the Bro Show, where we talk about everything and anything and try to make sense of what's happening. Like what I've said, this is your DJ Dudes, your Kuya Dudes, your Paring Dudes, and I am with your bros, of course, to complete our Pinoy Bureau, starting with She Had Me at My Worst. You had me at my best. Mr. Matt Lester Mattel. Prof, good morning to you. Good morning, DJ Dudes. Good morning sa ating very, very special guest. Nako, ito, this is a very, very special Friday ulit, no? So, I really can't, I don't have words to explain, pero we'll get to our very, very special guest in a few. Maraming salamat. Half a day. Good morning, everyone. Half a day to Professor. And to complete our trio, ako na lang ulit. Bojo Molina. Ako na nga. Good morning, everyone. Happy Friday. Good morning, Dudes and Prof. Good morning. Magandang umaga. It's a Friday again. We're almost done with our week. Pero hindi magtatapos ang ating week without giving our listeners a very, very special guest para ngayong araw na ito, di ba? Very, very special guest natin. At, dude, sige na. Ikaw na ang mag-introduce dahil sanay na sanay ka naman dyan. In a way, once in a lifetime, okay? For the bros and of course to the entire Guam. Tulad ng sinabi ni Bojo Molina, super special, a very special guest, the most successful film director in Philippine cinema. The ultimate blockbuster movie director, multi-awarded director, a national treasure, the Michael Jordan of directing. Direct Kathy Garcia Molina. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano ba namang intro yon? Diyos ko, Lord. Gusto ko nang sabihin, and you chose to break. Magandang umaga, Guam! Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for having me here, DJ. Ang excited ko po kasi syempre si Bojo po is a good friend of mine, no? As much as naging, magkatrabaho kami, naging magkaibigan kami and medyo magkaedad kasi kami, So, alam na nila yung age mo, direct. Hindi, matanda po ako. Mas matanda ako ni Bojo. But I'm very happy na nagka-connect uli kami. Actually, dahil dito, no? That's a Nickel Entertainment uli, no? Yes, ang galing. Nag-message siya, kasi oh my God, Bojo! Anyway, thank you. Ang daldal ko, di ba? Sorry. I know you have a question kay Direk Cathy, pero sorry, una na kita. Okay, una na kita. Tatanungin ko na kagad si Direk Cathy. Direk Cathy, gaano kahirap i-direct si Bojo Molina? Wag mo na sagutin yan. Dahil hindi. Hindi ata. Ano yung mga struggles nyo? Ano yung mga hirap? Actually, kung Bojo mag-isa, walang problema. Bojo with the others, oh my God. The late Rico yan, Dominic Ochoa, si Dieter, si Marvin, oh my God, talagang umiinit po ang head ko sa kanila. Kasi barkada eh. So ang hirap natin, nagbibigay kayong instructions, tawanan ng tawanan, chikahan ng chikahan, yun lang naman. Other than that, he's a very good actor and I would always want to work with Bojo. In fact, kinukuha ko yan kaya lang hirap, syempre, nasa Guam siya, andito ko sa Pinas. Mahirap kunin, sige na, mag-umpisa na tayo at medyo hindi na kasya yung headphones ko sa ulo ko dahil lumalaki. Hard to get. Well, Direk, thank you very much for those kind words and also kaya nga tayo nagko-connect because you have a program online, so pag-usapan natin mamaya yan. Pero start na tayo sa tanungan, So ako, personally, sabi mo nga, we've worked together, we're magkaibigan tayo for the longest time na. Just share a bit of paano ka nag-start para at least malaman ng mga listeners natin dito sa Guam. Paano ka nag-start sa industriya, sa directing, and how you became the CGM, sabi ko nga, CGM Cathy Garcia Molina. Ilang oras yung show nyo?
Baka di matapos. Pag sinimulan ko, okay, I will try to be concise, no? Okay. I'm a graduate of UP Film, UP Diliman, major in Mass Comm, major in film and audiovisual. So nag-intern ako sa Viva Films during my 4th year. Tapos nung pagka-graduate ko, I got a call from the late William Leary. Sabi niya, gusto mo ba magtrabaho? Ay, opo. Kasi syempre tayo, di ba, from graduation, gusto mo agad trabaho. So sabi ko, yes po. O, script con ka. Ako, ano po yun? Basta, doon mo na lang matututunan yan, sabi nila. So pagdating ko doon, anyway, unang director ko is the great Chito Ronyo. Hi, Direct, and thank you. Tapos after nun, syempre maraming kwento yun. Hindi ko kaya ikwento lahat talaga. Just gusto tatalon-talon ako. Magandang experience siya. Doon pa lang kasi sa internship, 3 yun eh. TV, editing, tapos film. So the editing, sabi ko, oh my God, di ako pwede rito. Masyadong tahimik. Walang tao. Ang daldal ko. Sabi ko, hindi ako pandito. Sa TV naman, may parang social ng tao sa TV. I found it at the time na parang social. Pero hindi ako dito. Sa film, set yun ni Gary V eh. Sa puso ko ingatan kasi ko, ay parang dito ako. May naramdaman akong parang dito ako. So kaya nung tinanggap ko kay William Leary na, yun, narito ang puso ko, sabi ko, eto, gusto ko to. Ang hirap-hirap na trabaho. Like, sobrang hirap. But, ganun talaga yata eh. Pag natutunan mong mahalin, no? So after that, sabi ni Direk Chito, gusto mo ba sumama sa akin? Meron akong Ate V. Fan ako ni Ate V. So sige, banat uli. Hanggang sa nagsunod-sunod na po yung project until I met Elfren and Noel. Sabi nila, Cathy, pwede ka na mag-AD. Ito talaga ba? Takot ako. Pero sige, si Direk Abo de la Cruz. Sabi ko, sige, okay. Hanggang sa may tumawag uli sa akin, nakatrabaho ko AD taga Regal Films. Sabi niya, Cathy, naghahanap ng director si Olivia Lamasan. Ilo-launch siya na film director. Gusto mo ba? Sige po. So in-audition ako ni Direk, 2 kami nag-apply na babae. Luckily, ako yung natanggap. So from then on, hindi na ako umalis ng bakuran ng ABS-CBN. Until I get to work with Lauren Jogi. The great Lauren Jogi. So sabi niya, una niya ako nakatrabaho, sabi niya, mahirap akong katrabaho. Sabi ko sa kanya, sorry, galing ako kay Chito Ronyo. Galing ako kay Oliver Macan. Second direct, kaya kita. So sabi niya, Cathy, ang kulit-kulit ng mga artista ko sa gimmick. Tulungan mo naman akong suhituhin sila. Kaya po ako napunta sa gimmick. Kasi po masungit akong AD. So yan, sila Bojo, ganyan. Hindi ba, Bodge, na uso yung tinatawag na second unit director? Yes. Oo, kasi yung backpack director na tinatawag, ito yung kukuha ng isang eksena lang sa sinehan, isang eksena doon kesa lumipat pa lahat. So naging director ako in that maliliit na bagay. Pero syempre, hanggat di ka nakakapag-direct ng MMK sa ABS, parang hindi ka certified director. So pinag-direct ako back in 2000. Takot ako noon, pero sige. Pero alam mo ba na Woj, na after that, every year, one MMK episode lang. Until I started doubting myself. Kasi, pag tinanong ko yung episode ko, kumusta po yung episode ko? Okay naman, sabi nila. Okay naman. Sabi ko, kung totoong okay naman ako, bakit once a year ako nagdidirect? So, I doubted myself. So, sabi ko sa asawa ko noon, yun, si Epoy, sabi ko, mga ibang bansa na lang tayo, maybe this is not for me. So, nag-apply kami sa New Zealand, ganyan. May isa na lang, tapos may isa na lang, IELTS na lang. So, English exam, pumasa ako, yung asawa ko hindi, kasi nagpalit ng parang passing score. So, sabi ko, Lord, di ba parang hindi ko na alam kung saan pupunta? So, gumawa si Direk Olive ng Milan. Sabi niya sa akin, Cathy, last na lang talaga na pag-i-AD mo sa akin. After nito, hindi na. Okay lang po kasi naging happy na rin naman ako sa pag-i-AD talaga. After noon, pag-uwi ko, binigyan na ako ng first break ko via Because of You.
with the crews, sabay kaming ni-launch, and with the help of our senior director, John D. Lasati. Si John D, tatlo nga pala kayo nun, direct. Tapos after nun, it's history. Oh, truly, yes. Grabe. You made a lot of history, Direk Cathy. Grabe talagang monumental. So, okay, balikan natin yung mga sinabi ni Direk Cathy. So, kapag nag-direct ka na ng maalaala mo kaya, parang yun yung passage, yun yung rites of passage. Doon mo mafe-feel na, okay, I'm a certified director na talaga. Yes, kasi ang MMK, para siyang maliit na pelikula. Mm-hmm. The works, from research to, scripting, pati pag-mount, talagang para kang gumagawa ng maliit na pelikula. So, yun na yun. Pag nakagawa ka, parang, uy, director na. Direk, baka naman kaya is once a year lang yung pagpapagawa sa'yo kasi spectacle di ba? Oo. No. Highest rated na episode, no? Naku, hindi. We talaga lang sigurong hindi pa panahon or at the time mura pa, hindi pa. Kasi hindi naman tayo pinapangarap, andyan na agad, di ba? Ang galing mo na agad or nakuha mo na agad. So, it took time. It took, experience, yung best teacher. We would like to thank the husband of Direk Cathy. Sinadya niya yan. Sinadya niya yung hindi pagpasa. Para pag-stay sa Pilipinas at gumawa ng maraming movies, maraming pelikula. Bodge, Professor, I know you have questions for Direk Cathy. Yes, actually, kay Direk Cathy, parang na-mention natin the Michael Jordan of Philippine movie. Si Michael Jordan, nagkakaroon din niya ng moments that he doubted himself. And na-share nga ni Direk Cathy yun. Halimbawa, a hypothetical question, Direk Cathy, natuloy kayo sa New Zealand. Ano sa tingin niyo yung magiging career niyo when you get there? Or halimbawa, you're not in film. What do you think you would be doing at this point? Ano yung naging profession niyo eventually sa tingin niyo? I don't know, but definitely hindi desk job. Hindi talaga ako pang doon. Parang hindi mo ko kayang paupuin sa iisang upuan. Meron akong artista. Artista, Direk Cathy. Artista. Tinanggap ko na hindi ako pang on-cam. Pero definitely, it's into arts. Kasi frustrated singer ako. Tama naman, frustrated actress ako, dancer. Talaga lang siguro hindi ako pang doon. Kaya sa likod camera ako. Siguro I'm into theater, pero kung nasa New Zealand ako, siguro ko nagagatas ako ng mga baka. Ako naman, tanong ko yung kay Direk kasi kanina nga sinabi niya is pag nag-MMK ka na parang certified, kumbaga certified ka na. Same thing naman yan sa mga artistang katulad ko before na kapag medyo napuna ka ng mga kritiko or mga nag-rate yung episode mo, kumbaga ano ka na, nando ka na sa pagiging aktor. Hindi artista ka lang, nagiging actor ka na. Pero ang tanong ko kay Direk, I don't know if nagawa niya na or gagawin niya pa lang or balak niya pa lang gawin. Direk, nagawa mo na ba yung dream project mo as a director or meron kang nasa on the bag of tricks mo pa na gusto mo pang gawin? Kasi sabi mo nga, medyo mahaba na rin yung resume mo on directing. Of all of those film, if not, meron ka bang dream project pa na hinihintay? Well, believe it or not, hindi. Believe it or not, wala. Kasi, hindi ko sama sa kwento, pero never ko na-imagine ang sarili ko maging director. I never wanted to become one. I was led to this path ng dahilan sa ugali kong, sige, basta may trabaho, sige, basta may trabaho, hanggang sa nakarating ako. Pero kung sinabing gusto ko, no, hindi. Ang dream ko lang talaga maging housewife and mother. Yun lang talaga ako. So, kung dream project, wala. Pero kung may gusto pa akong gawin, meron, except that hindi kaya. Tinanggap ko na hindi kaya ng Philippine cinema as of now. Action film. Gusto ko talaga. Wow. I'm a fan of John Woo because of Face Off. And kasi budget constraints na yan eh. Hanggat hindi tayo into the global scene, no? Hindi malaki ang market natin, hindi kakayaning maglabas ng pera for an action film. Otherwise, putyo-putyo lang tayo uli. Sayang lang. So, tinanggap ko na aabutan ako ng retirement kung hindi pa.
But soon, I'm sure, yung mga susunod na generation, kaya na rin. It's been a while nga na nagkaroon tayo ng big action movie, di ba? Kasi I guess yung direct tama, di ba? Kasi props pa lang ang dami ng gagastusin Bala, mga baril, pasasabugin na kotse, pasasabugin na building, daming pasabog, di ba? So, oo, tama naman lahat ng sinisira nila. Diyos ko, sa atin, kailangan karag-karag bago mo patumbahin. Di ba? Kasi yun lang ang kaya natin. Tapos halos sa kanila, halos wala ng real set. Lahat CG. Magkano ang CG? Hindi natin kaya. Kaya natin sigurong gumawa if we have the budget. Leather jackets pa lang, ang mahal na, di ba? Mahal na, oo. Yes, Bodge. Sa Guns pa lang yan. Oo. Oo. Well, doon na nga tayo sa mga dream projects and everything. Doon naman sa listahan naman ng mga artistang nakatrabaho man na direct. Is there anybody that you are still looking forward to working na hindi mo pa nakatrabaho? Of course, alam mo naman natin kung sino ang iyong lucky charm, si Idan. Ayan ang iyong lucky charm of kapatid nga ang tawag ko diyan. So meron ka pa bang nasa listahan mo ng mga i-direct mo or dream cast mo kumbaga? Actually there is si Piolo. Come to think of it, hindi pa kami nagkatrabaho sa big screen. Ay, talaga. Samantalang ninong siya ng anak ko, magkumpare kami, matagal na kami magkilala. Nagkatrabaho kami, of course, sa television. Pero siguro mga 5 years ago, nagkita kami, sabi niya, kailan mo naman ako i-direct? Oo nga, no? Di pa kita nag-direct sa film. Eko, promise. Sabi niya, sana naman bago tayo tumanda, madirect mo ako. Sabi ko, sige. Lagi naman din nakikita schedule namin. Pero ito, hindi ko alam. I don't want to say anything na final, no. Pero gusto kong matupad ang pangako ko kay Piolo na madirect ko siya sa pelikula. And that will happen definitely. Nako, si may blockbuster actor, blockbuster director. Blockbuster director. Blockbuster movie yan. Nako, Direct, may question ako. And nakita ko kasi yung excellence is really, may kasabihan excellence is really consistency. Ang maganda kasi dun sa trabaho, it's consistent na talagang blockbuster and talagang may formula talaga na nagugustuhan ng tao. What would you say? Meron bang formula ang isang magandang romantic comedy or drama na pelikula? And if there is, ano yung typical of, or ano yung nag-work sa tingin nyo? Or kung meron man, if that is the case? Well, actually, ano ba? Ako, personally, wala. Wala po akong parang, dapat ganito. In fact, in every film that I do, lagi, ang umpisa namin, paano tayo magiging iba dun sa nakaraan? So we always try, no matter how little, kailangan may iba. Kasi sabi ko, kakahiya naman sa mga manonood kung ang mapapanood nila exactly what they have seen in the past. So we always try to reinvent, no? Kahit sa characterization, kahit parehong artista, kahit parehong love story, yan. Sabi ko, kaya lang, mas humihirap syempre kasi pareho na nga love story, pareho pa artista, and yet you want something different. Pero dyan naman kami, lalo na si Lloyd, no? Lalo si dyan kami parang excited kasi paano naman this time? I don't know. Ang basic lang talaga when I direct is kung ano ang nakakatawa sa akin, yun yung pumapasa. Siyempre. Taste Taste talaga ng director. That's why they always see, direct nakita kita sa pelikula mong to, nakita kita sa pelikula mong to. Ay malamang kasi ako nag-direct. Kumbaga, hindi ko ipapasa kung sa lahat naman yan, no? Kahit naman sa inyo po, kahit hindi director. Pag hindi pumasok sa taste mo, hindi mo i-go. Kahit pagluluto yan Pag di masarap sa'yo, hindi mo i-go. Ganun din. So siguro nagkataon lang na medyo mas nakakampi ko yung mga manonood na pareho kami ng gusto kasi tinawanan din nila. Yung iniyakan nila, iniyakan ko din. Kumbaga. So siguro ganun lang. Iniyakan din namin direct. Tinawanan din namin. Meron ako isa sa mga favorite na nakakatawang movie scene sa isa sa mga movies ni Direk Cathy, yung eksena ni Miggy
tsaka ni Laida, yung close the door. Kasi Laida, nag-iisip na ng iba't ibang mga thoughts. Tapos yung pala pinapalabas lang siya niya. That was really funny. Diba? Very funny and subtle, no? At the same time. Yes, that's the word, subtle. Yes. Yes, Prof. Oh, actually, I was just about to say na parang nakita ko na yung formula ni Direk. Ang formula talaga is really hard work improving your craft. And alam mo, kasi, di ba, what's funny to her, ano kasi siya, it's natural, it's genius, di ba? What, funny people are intelligent people. And yun yung lumalabas na nag-resonate sa trabaho niya. Napakahirap kopyahin, by the way. Yun talaga makukopyahin kasi it's really genius and really hard work. I think that's essentially the formula. And I guess being natural, no? Mm-hmm. Akala ko naman headset mo hindi magkakasya ulo mo, akin yata eh. Thank you very much po. Thank you Ay, nako. Salamat po. Siguro direct yung isang project nyo dito natin gawin sa Guam. Sige, line produce. Yan. Ayun na, di ba? Hindi, maraming Filipinos dito. Pwede tayong gumawa ng story dito. Oo naman. Gusto ko talaga makarating dyan. Oo naman. Kahit extra lang kami, direct. Kahit bangko lang kami. Ganun. Oo, extra lang. Cortina. Going to my next question, direct, nasabi ko nga kung makakagawa tayo ng projects dito. Kasi there's a lot of Filipino families here. Kasi napakalapit sa Pilipinas, no? Marami din umuwi, ganyan. So, doon sa mga movies mo na you're very successful in having love story, romance comedies, and everything. Tapos gumawa ka ng 2 movies na talagang umangat din. Sa amin nila dudes nila Prof, yung 7 Sundays mo, tsaka yung 4 Sisters in a Wedding. Mm-hmm. What is your take on, ano ang mas masarap gawin? Yung dalawa lang ang main character mo or nagre-revolve ka sa radial stories ng katulad dun sa 7 Sundays na radial siya, magkakaibang story siya, tapos papasok sa isang storya, or dun sa 4 Sisters in a Wedding na storya ng pamilya, pero actually marami ding storya sa labas. So, radial story or dun sa dalawa lang? Well, it has its own joys. Directing a love story, somehow, mahirap kasi precisely ang dami ng love stories, no? So, what else to tell? Pangalawa, paano mo pakikiligin pa uli yung nakita na ng minsan, pangalawang beses, pangatlong beses, diba? So, pero masarap kasi ang lapit sa'yo. I mean, all of us have fallen in love one time or another, or, kahit sino yata sa atin, hindi man natuloy, kahit single, once in your life na in love ka. So, diba? Madali. So, I like doing also love story. Pero pag family drama, ayaw ko. Matagal akong napapayag bago ako mo sa 4 Sisters. Oh, wow. Kasi it's closest to my heart. Okay. I feel like, una, sabi ko talaga, please, ayoko po ng fam drama. Ayaw ko po talaga ng drama. Feeling ko, lahat tayo, ang lapit-lapit sa atin noon. We have our own dramas. Ngayon, kung manonood para lang paiyakin ko uli at iduldul sa mukha nila ang what is already present, ayoko na po. So, pumayag ako, sabi ko, sige, pero babaliin natin. Gusto ko mas comedic, mas light. Yung hindi mo nararamdaman, tinitira na kita. Yung hindi mo nararamdaman, ikaw na pala yung kinag-uusapan. Ayoko ng hard sell. So, pumayag naman sila, and salamat sa aking mga artista sa 4 Sisters, no? Parang nakuha naman sana, no? Lalo na ako, I come from a family of 9. So, talagang yung experience ng yun talaga yung medyo naisalin ko. Yung dialogue ni Tony doon, naging dialogue ng kuya ko. Alam mo yun? Yung mahaba. Yung mahaba. Classic yan eh. Classic na yan. Icon. Galing sa family ko yan. Pero not in one time. Hiwalay. Pachi-pachi, oo. So, noong 7 Sundays, sobrang naman ako excited sa casting. Sobrang naman. Siyempre si Kuya, idol, di ba? Tapos si Tito Ron, yung ganyan. Si
Actually, pinakatakot ako kay Ding Dong kasi never ko siya nakatrabaho. Si Kinito naman, andyan. Pero, ang exciting again kasi parang, ito na naman. So, syempre, ayun na naman ang given ko. Please, wag naman tayo magdrama kasi ayokong gumagapang ang audience ko mula umpisa hanggang dulo. Ayaw na ayaw kung aalis kayo ng sinihan na ang bigat-bigat ng dibdib nyo kasi ang pinanood nyo, kwento nyo. Alam mo yun, yung parang ayaw ko talaga. So, thank you for Star Cinema and the writers na antsaga naman, no, na kasi ang hirap ko pong i-please, napaka. Kawawa po ang mga writers sa akin and I thank them, Diyos ko Lord. At maraming away with management para makarating sa alam mo yun, kung ano yung pwede sa aming dalawa. Kung mag-meet tayo halfway. Kasi talagang pag medyo bumibigat na, gumagano na ako kasi parang, ayaw ko po. Parang kung maiiyak tayo, sige kasi, maiiyak tayo. Pero ayoko kayong paiyakin. Alam mo yun, ayaw kong sasadyain. So, like ko yan. Pag family drama, pwede ba wag tayong umiyak? Parang, hayaan mo na lang sila umiyak for us. Pero siyempre, di na iiwasan, di ba, na umiyak mga artista. Pero, may allergy ako dyan. Siguro nga kasi, yan, ang lapit-lapit sa atin. Basta ako po yun. Kung merong common talaga sa lahat ng pelikula ko, ayaw kung lumabas kayo ng sinehang luhaan at mabigat ang pakiramdam. Gusto ko sana, pag lumabas kayo, masaya kayo, loving life again, wanting to love again, and wanting to love your family again, and forgive, and alam mo yun, ganun. Daldal ko, di ba? Sorry. Ang hirap. Direk, thank you so much. Napakahirap gawin yan. Napakahirap. Kasi mayroong masakit na iyak, di ba? Ang bigat na iyak. Tapos mayroong, yes, umiiyak ka, you are emotional, pero masaya ka kasi umiiyak ka dahil nagmamahal ka. I guess yun yung sa mga pelikula, Seven Sundays, Four Sisters, and a Wedding. Ang daming dinevelop na characters kasi. Obviously, syempre, daming characters doon. Tapos, lahat sila may moment. Lahat medyo mapapaiyak ka. Pero at the end, ang saya mo. And then, parang sa mga movie ni Direk Cathy, lagi may flashback. Yung buhay mo, parang sinasummarize sa'yo na this are your struggles, this are your triumphs, and this is how you love. Parang nahuhusgahan tayo sa mga pelikula ni N. Naku, I will give credit naman also to, of course, all my writers. Especially ang aking mga favorites. Yan, si Carmi Raimundo, si Vanessa Valdez, at lahat ng creative assistants na tiniis ako. Hindi kami magkakaaway, kaya lang talagang napakahirap po. Yung isang eksena, mga ilang revisions yan bago ako finally mag-say yes. So, salamat. Salamat po sa pagtitig. Meron ako napulot dun sa live show ni Direk a few days back na pinag-uusapan nga is anong klaseng director ka? Anong klaseng director ka gustong maalala? Mabait na director o magaling na director? Kaya yung sinasabi ni Direk na mga may nakakaaway kasi nga because pinagaganda mo yung craft Pinagaganda mo talaga. At hindi lang dapat lahat kayo pare-pareho. Ganun yun eh. Even in the basketball team Pag pare-pareho kayo ng posisyon, matatalo din kayo Dapat magkakaiba kayo ng posisyon para balanse yung proyekto. So, Direk, can we answer the question of Bojo? Anong gusto nyong klaseng direktor kayo maalala? Magaling na direktor? Mabait na direktor? O mayaman na direktor? All of the above. Well, unang-una, I will never tell you that I am a good director. So, definitely, I will not be remembered I don't want to be remembered as such. I'd rather, yun na nga, mabait. Kasi, ang hirap maging mabait sa industriyang to. Sa totoo lang. You know, you don't know who your friends are. Minsan, akala mo, kaibigan mo, pagtalikod mo, hindi. Ang hirap humanap ng totoong tao. Pero, ganun din siguro ang tingin sa akin bilang tao, di ba? Ang hirap kung sabihin sa kanilang, huy, eto ako, mabait ako, nagagalit man ako, eto ako. Marami na ako naging chismis sa industriya, marami na ako nakaaway. But at the end of the day, well, you are always regretful, no, kung may nasaktan ka. Pero, sana laging naiisip, no, na may good intention kung bakit nangyari yon. So, yun ang sagot ko. Sana,
Pero mahirap. Mahirap maalala ako kasi mabait na director kasi lahat sila natatakot sa akin. Pero sana. Direct message, yung mga sinabi mo, ang ganda eh. Pwede talagang, of course, I mean, we really appreciate the emotions that you are sharing to us right now. Pero may semblance doon sa ibang eksena ng Seven Sundays eh. Lalo na yung kay Bri, kay Ding Dong Dantes. Yung may confrontation na sila mag-anak. Tapos tinatanong ni Bri na, bakit kayo nagagalit sa akin? Diba? Nagsika ako eh. Why is it? Tapos parang ganun din yung kay Bea do sa Four Sisters na bakit parang kasalanan ko? Is it my fault? Super daming memes. Diba? Bakit kasalanan ko? Correct. Yes, Prof. Yes, Bodge. Actually, I was supposed to ask this early on eh. Pero naikwento na ni Direk. But in your career, if you were to choose 3 mentors na talagang humubog doon sa pagiging director nyo, sino Direk yung makukonsider nyo as probably not 1 but 3, at least 3 siguro, or ano? Or if Yes, you have and more, exactly, probably. I have 3. I really have Okay. 3 mentors that are very close to my heart. 1, si Direk Marilu Diaz Abaya because nung nasa film ako, school ako, pabanjing-banjing lang talaga ako. Hindi seryoso. Until she became my she became my instructor sa film directing. That's when I got to understand, ang galing pala ng pelikula, ang galing. So, nagmula nun, nagkaroon ako ng pagmamahal sa pelikula dahil sa kanya. And throughout my career, may mga once in a while, nag-aaral uli kami pabalik kay Direk Marilu. And grabe ang wisdom ng taong yun. Grabe. And I would always thank her for that. And of course, ang si Direk Chito Ronyo, nasabi ko naman sa inyo, naging unang director ko sa industriya. Siya talaga yung ang genius para sa akin. Siya yung, pag nagbabasa kami ng script, tapos inaarte na niya, sabi ko, naisip niya yun? Ako di ko naisip. Ang galing naman tao nito. So, idol ko talaga si Direk Chito. And of course, my mother, friend, director, mentor, si Direk Olive Lamasa. Kasama ko siya since 2003. At hanggang ngayon, kung di lang ako nag-direct, mag-AD uli ako sa kanya. Ganun ko kamahal yung taong yun. At ganun kalaking impluensya niya sa akin. Not just being a director, but being a person. Maraming beses na niya akong ginabayan every time muntik na ako. Siya lagi, binabalik niya ako right on track. Siya yung aking angel. Ayan. And I thank them. Nakakatuwa yung ganun. Good list, no? Yes, right. Yes, talagang mga Mount Rushmore, no, of directors. Yes. Tapos ilalagay mo na si Direk Cathy. 4 kasi ang ulo ng 4 yun, no? Mount Isa na Rushmore. lang kulang, no? Si Cathy na yun. Well! No. Pero Direk Cathy, we are so inspired with your humility, di ba? Sa dami ng success, sa dami ng halos sa lahat ng pelikula nyo, if not lahat ng pelikula nyo successful, tapos ganun yung humility na pinapakita sa atin ni Direk Cathy na looking back, ito yung mga taong tumulong sa akin, di ba? Direk Chito, Direk Olivia, and of course Direk Marilu Diaz Abaya. Grabe, 'di ba? Hindi niya, oh no, I did it myself, 'di ba? Talagang ganito talaga, it's my fate, 'di ba? Walang ganoon no? Walang ganoon. Hindi, saka alam nyo naman, directors come and go. You're always as good as your last. Yan ang downside ng industriyang to. So hindi ka pwede maglaki ng ulo. Parang anin mo, bukas di ka na nila naaalala. Diba? So, correct. You take one film at a time. One project at a time. And speaking of last film, ni Direk Cathy, yung huli niyang pelikula, ang highest grossing movie or Philippine movie of all time. Of all time, okay? Of all time. Not of this generation, but of all time. Diba? Hello, Love, Goodbye. 2 stars. From, of course, Kapamilya, and then from the Kapuso, Pinagsama. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Cathy, can you just give us some short stories kung paano nyo pinag-merge yung 2 different worlds, so to speak? Well, I wasn't really part of the first usapan, no?
basta inano lang ako ni Direk Olive, sabi niya, Kathy, meron akong i-offer na pelikula. Sabi niya, tingnan mo to, nag-research kasi hiling mag-research ng ABS eh. Tapos from there, parang may seed of kwento na pwede. Kasi iba na ngayon, empowered ng OFWs, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, parang na-excite naman po ako. Sige po, sino po ba? Si Catherine. Sabi ko, sige po. Eh, sino po ang lalaki? Ang suggestion yata, I'm not sure, but I think the suggestion came from either Enrico Santos or Roxy Liquigan na Alden. Right away, nag-ping siya sa akin kasi yung kwento, di ba, two strangers. So, ang perfect lang nung setup that you partner her with someone she barely knows. Sabi ko, bawas trabaho sa akin to. Kasi, di ba, imagine kasi, of course, actors can do that. Pretend, act as if hindi magkakilala. But it takes doubly hard, to unknow the person, kumbaga, di ba? Alam mo yan, boss, di ba? Ang hirap na, So, ang perfect sa akin. So, sabi ko, sana matuloy. Pero sabi niya, pero na under negotiation, pa ganyan. So, I'm very thankful to GMA really, and the management of GMA and Alden na pinayagan siya. And sa akin, ako rin kay Catherine, siyempre ang tagal namin ni Catherine nag-usap na, anak, ito ang part, kasi hanap-hanap, sino partner? Ang hirap, kasi from Daniel, ang hirap hanapan ng kapalit ni Daniel yun eh, di ba? Sino kaya? Yung mga susunod, siyempre medyo a little older. Si Idan, si Jericho, si ganyan, sabi ko parang hindi bagay dun sa kwento. I mean, pwede, but not this specific story. So wala. So sabi ko talaga, anak, naniniwala ako kay Alden. Sabi ko, si Alden, di ko alam kung marunong umarte. Wala akong napanood. Kahit nakikita ko lang siya paminsan-minsan lumalabas sa Itbulaga. So nakikita ko siya, cute naman. Chubby lang. Sige. So, ano ko naman, si Catherine naman, thank you for trusting me. Kasi, syempre sila, grabe rin yung takot. Kasi, syempre, Alden belongs to a different fandom. Siya rin may sarili. You know that there's a possibility na mag-clash tong dalawang to. Ang resulta, hindi suportahan pareho. So, andun yung fears. Grabe, nakataas yung fears. Kaya ako, nagsasabi ko, Kat, ako naniniwala talaga ako na, okay, may fan bases kayo pareho. At the end of the day, it's what story do you tell? At the end of the day, I think it will be forgotten if you have a good story. And I believe in the story. Sabi ko sa akin. So, naniwala siya. So, yun na nga. Tapos first meeting kami ni Alden, sabi ko talaga, ang taba mo. Pwede ka magpapayat. Grabe, hindi kita mako-close upan. Sabi ko, hindi ko kaya, tama to. So, in fairness, kita nyo naman ang payat ni Alden ngayon, di ba? Kasi hindi niya na nakalimutan yung sinabi ko sa kanya. Walang close-up. So, hindi kita mako-close upan talaga. Oh my God. Puro ka two-shot. Oo. Pero and Alden is a revelation to me, no? Kasi nga, wala akong alam. But that's one good thing. Kaya ako, hindi ako nagbabasa ng questions prior. Hindi ako because I really go after what's raw. What's the first thing that comes to your mind. I'm a very, parang gut feel lagi ang ginagamit ko when I direct and do things, no? So, kahit nung kay Alden yun, parang ito, tingnan ko ang galing mo. Hindi naman ako naniniwala sa workshops. So, sige, tingnan natin. Yan, ang ano niya sa akin, parang, meron naman pala ito. Ayun, ano pa bang kwento gusto niyo? Budge, Prof, before I ask my questions. Ikaw na. Last na yan. Ikaw na, parang alam ko to. No. This will be the last. Ang sarap kakwentuhan ni Direk Cathy. Direk Cathy, I hope you still have time kasi ang dami namin gusto matutunan sa inyo. Hindi ka naniniwala sa workshop. So walang workshop sa mga movies mo. Tama ba? Wala. So what is your thought process doon? Bakit hindi bakit hindi effective yun sa tingin niyo? Okay, I don't want to offend anyone. I am sorry and I don't want to say discredit all the workshoppers kasi kanya-kanya lang paniniwala yan, tabi-tabi po. But to me nawawala ang rawness ng artista when you do that because they get to think. Napapractice Natututunan nila how to
elicit emotions. Parang, okay, alam ko na to. Pag ganito, ganito. Pag ganito, ayoko yung pag nakita kita talaga nag-isip. Hindi ko igugud eh. Pag alam kong umaarte ka sa harap ko, at alam ko tineteknikan mo ko, kaya, nararamdaman ko yon and it will never be a good day. So I'd rather get what's raw. Madalas ako, well, si Bojo kasi medyo matagal ko nang hindi na kasama at di ko naman to na-direct talaga sa pelikula. Ay, oo, tama, hindi. I love surprises. I love not telling the real lines. Meron akong mga ginawa, like halimbawa, si Jenny Lynn at si John Lloyd dun sa Just the Three of Us. They don't know each other. They never met. Yung eksena, magkakagulutan sila as strangers. So, ang ginawa ko, the whole time, hindi ko sila pinagkita. Sabi ko, you cannot go to her tent. You cannot introduce yourself. So, the first time nakita sila is really the first time that they met on screen. Wow. So, mahilig ako sa ganon. O kaya, halimbawa, magagalit ka, nabasa mo na yung script, alam mo na yung line eh. Pag nakita kong ina-anticipate mo, next time, papalitan ko. So, I will tell my actor, ito sabihin mong line. So, nakukuha mo yung totoong reaction. Yun, may ganun ako. Umabot na nga ako dati si Tony Gonzaga, naalala ko sa You Are the One. Hindi niya makuha yung gulat na kailangan ko. Gulat and yet magta-turn into emotional. Nako, pinatawag ko yung daddy. Kasi dapat pagbukas ng pinto, si Sam Milby. Pang ilang shooting na namin. Siyempre, nasasanay ka na. Ginawa ko, yun, nakasara. Tinawag ko si daddy. Nilagay ko siya doon. Sa pagbukas, nakita niya si daddy. So, I finally got what I wanted. So, yun lang naman. Tabi-tabi po sa lahat na nag-workshop. There is nothing wrong with... Nagkataon lang siguro po ito talaga ang style ko. Direk, madagdagan ko lang kasi nga ako naman medyo... In a way, I was in the industry for about 6-7 years now. Meron ako narinig na the best way to act is not to act at all. Actually, yung at saka may mga directors talaga na style eh. Kumbaga, kung ganun si Direk Cathy. Ako na one time kay Direk Mario J. De Los Reyes. Direk Mario J. Shock treatment. Bibigyan ka ng first scene mo pa lang sa pelikula, yun na yung pinakamabigat na eksena mo. Wow! Oo, yun na. Yung ginawa ko yung gusto ko na lumigaya, shock treatment yung first scene ko, as in, pinakamahirap na scene doon sa pelikula, yun agad na binigay sa akin. So, yun. May mga ganun talaga. Galing! Sample nga. Sample. Gusto mo, kaliwa kanan? Hindi, pero kami ni Direk, we spend a lot of time working in gimmick. That's a family. With Direk Loren, with the whole cast. Especially nung mga last days na namin na nag-shoot kami sa Tia Maria sa Malate. Yung magko-close na yung show. Hindi na script eh. Ibigyan na lang kami ng situation, pagkwentuhan nyo to, yun na yun ang lalabas. So, kaya makita mo yung iyak doon ng each character nung ikino-close namin yung show is very raw. Yun nga yung sinasabi ni Direk na mahirap kasi pag pinapractice kahit it's a lot different from sport. Muscle memory sport. Acting is totally different. Iba klaseng muscle. Ang muscle mo is complexity of what you can show in your face, your tone of voice, your demeanor, your nuances and everything. So, ganun. May isa akong magandang na napulot dito sa discussion natin kay Direk Cathy, that next time na manonood ako ng pelikula niya, naalala ko yung word na art imitates life. Kasi kung ano man yung nakikita ko sa pelikula niya, yun yung genuine reaction ng mga tao. And I would always remember that kasi that's life. It's acting and it's unveiling and revealing on its own. Yeah, super. Yes. Pati yung mga linya eh. Pati yung, hindi lang yung mga natural. Hindi lang yung linya ng mga lead actors and actresses. Pati yung mga supporting. Grabe yung tatak eh. Direk yung ba mga linyang yun, may kasalanan ka rin doon? Or kalahat lighter yun? Kasalanan mo lahat? Oo. Hindi. Kasalanan mo lahat yun? Hati, oo. Kasi syempre, merong mga... Sa One More Chance, yung confrontation ng... Yan, yung very sikat lines. Yan, aminado ko. Lang kinalaman dyan. Galing ni Carmi Raimundo at Vanessa. Grabe.
Grabe. Pero yung mga sumunod kong pelikula, medyo natututo na ako. Nakikisali naman na. Kasi, ano yan pag nagdidirect ka, well, sabi ko sa inyo, di ba, ayoko nanonood ng talkie. Kaya kung mapapansin nyo rin, medyo sa pelikula ko, ayokong mahaba na eksenang nagsasalita. Or kung may salita, lagi yan. Yung script na mahaba, laging gumaganon sa akin. Laging, iksian nyo. Kasi, nabobore ako. Grabe, ang bilis kong mabore. Kaya lahat ng eksena ko, pag nararamdaman ko na, iksian nyo na to. Hindi ko to kayang tagalan. Or, pag kailangan, like yung kay La Bea, di ba, sa Four Sisters, napakahaba nun. Ilang pages yun? 7, 9 pages? So, alam ko na mahaba siya. Pero kasi alam ko maganda yung linya. Tapos pangalawa, alam ko mabibigay ng artista ko. Kaya lang, yun talaga yun. Pag nakatsyempo kong artista na hindi kaya yun, patay na agad yung eksena. Laglag ka. So, it's really a combination of everything, no? Of all the elements. You have to have good script, good actors, good staff, lahat, no? Lahat kasi siya in some, 'di ba? Lahat kasi siya talaga. Kaya I can never say that's my film because it's not mine alone. It's really a collaboration of all these people working behind cam and on cam. Doon sa sinabi ni Direk Cathy na walang mga mahabang linya, meron ako naalala na eksena sa Miss You Like Crazy. Yung gumagapang na kamay lang yung dalawa bago maghawakan. Grabe yun 'di ba? Yun lang yung moment, 'di ba? Yung moment na walang salita, full emotions, wala ring ganong mukha pero yung kamay lang yung, 'di ba, lumalapit. I love that scene kasi it happened to me. Ayun. Oo, kaya ayun. Saka that specific film was really meant to be quiet. Sinabi ko na talaga yan. Nagpaalam na ako sa Star. Sinabi ko sa kanila, this is not the usual love story. This is not the usual talky one. It's the less, the better. Yan. Tapos, di ba, yun, grabe ang sexual tension kasi nung between character. So, yan. Kaya ako ginamit yun. Yan, eksena ko yun. I mean, I really suggested that scene. Super mixed emotion You want to approach, pero you are restricted. Parang lulapit na ba ako? Napanood mo yun. Natuwa ako. We are all big fans here. We're all big fans. Big fan. Yeah. Ito, just to let you know, trivia ko sa inyo. If you would, paghula ko, among all the films that I have directed, ilan naman na direct ko? 26? 25? Parang gano'n? Yeah, mga ganun. Isa lang ang pelikulang nakapagpaiyak sa akin while shooting, during editing, and even when I was watching the premiere. Hindi ako madaling mapaiyak Ano yun, Direk? Teka, manghula ba tayo? You may guess, nag-iisa na every time ko pinapanood, anywhere I am, pag yung eksenang yon, iiyak ako. It's a little odd. Don't think within the Okay, sige. Okay. Prof, ikaw ang unang mag-guess. Sige. Naku, I would probably say, 7 Sundays ba? Scene from 7 Sundays. Okay. Pwede ba? Pwede. Hula ako. Oo. Doon ako sa Just the Three of Us. Okay. Okay, sige. Ako magta-try. My Amisha Girl. Lumapit ka ng konti, DJ Dude, sa May. Pero hindi yun. My Only You? Ano? My Only You? Yes. My Only okay. You. Ayun. Yung kumakanta si Tony sa labas ng pinto ni Vong. Yung kumakanta siya. My God. I don't know why. I really don't know why. Pero ako, I really commend Vong Navarro in that movie. I loved him there. Parang sa akin, naibigay. Kasi alam mo naman si Vong, di ba, inaaway ko yun. Ka na naman yung reaction mo yan. Yung kilim na naman. And lahat na lang, di ba? So, si Vong talaga, kumbaga sanay na sa akin yan. Pero that particular scene, nabigay niya yung kailangan ko kasi halos walang reaction si Vong doon. Ang galing-galing. Tapos ewan ko, siguro may kinalaman din sa kanta, basta,
pag may chance po kayo, panoorin niyo uli yung movie yan because to me, that movie is underrated. That's one of my favorite films. Direk, ito yung movie na mayroong yung character ni Tony Gonzaga may lupus, right? Yeah, I remember. Alam lahat ni Dudes, no? Tapos diyan kami nag-joke. So yung gustong-gusto ko yung scene na 4 seasons. Yung naglakad siya ng winter, spring, summer, and fall. Pag panoorin niyo, pero lahat live namin ginawa yun one shot. Wow. Talaga? One shot yun. No camera tricks. I wanna watch this again. Oo, no camera tricks yun kasi wala naman kaming pera. Pangalawa, it's a big, parang challenge. So kasama ko sina Barry, sina Jetro, nag-isip, lahat yun. Nakakatawa. I love that scene. That and Okay. na-promote ko only kasi I love that movie. Kasi ano yun isa yun sa mga hindi super laki ang kinita. Hindi siya nag-flop, pero hindi super laki. Pero gusto ko yun. Direct, speaking of ganyan, speaking ng kinita, speaking ng movie na underrated, meron ka bang pelikula na, okay, opposite, right? Meron ka bang pelikula na sobrang laki ng kinita, pero at the back of your head, sana hindi ko ginawa? May ganun ba? Wala. Kasi hindi ako aabot sa first day or hindi ako aabot sa pag-yes if I don't like it. Pag hindi kaya ng sistema ko at ng prinsipyo ko, kasi ano yan prinsipyo din like halimbawa, ako pag infidelity films, medyo gaganon ako Parang ayokong bigyan ng katwiran ng kahit sino ng, alam mo yun, pag china-challenge mo na ang principles ko, mag-aaway tayo dyan hanggang yung writers ko, pero nakakatuwa. That's a fun part of when you do films with writers na kaibigan mo, and yet, pagdating sa trabaho, kaya kayo mag-away. So, away talaga kami. May walk-outan pang nangyayari. May iyakan pa. Pero after ng friends, uli kami. Pero maganda naman ang epekto sa screen. Kaya minsan, di ba, ang akala ng mga tao, madaling tas sakit-sakit talaga ng dibdib ko pag sinabing, ito mga writers, di nag-isip, di na ganyan. Gusto ko sabihin sa kanila, naku, hindi po. Grabe pong pag-iisip ang ginagawa ng mga yan at namin sa likod. Maibigay lang yung akala naming, alam mo yun, papasa sa panlasa nyo. Kung hindi pumasa, di pangit. Pero wag nyo sabihin hindi kami nagtrabaho kasi we did. Ayan. Naglabas na ako sama ng loob. Okay, Bodge. Okay, I'm good already on that thing. Prof, meron ka pang question? No, I would, not really a question, but again, marami pong salamat kay Direk Cathy, really big fan. And maraming salamat for yung naiambag nyo sa industriya. And then, of course, we'll continue to support your films. I think, Direk, meron kayong i-promote, no? You want to invite our listeners? Actually, yes po. Ito, asa na ba? Ang hirap, baliktad Yan. Yan. Nickel Entertainment. Yeah. The letter C of Nickel. That's me, Cathy. Nickel Entertainment. May JM dun sa dulo. Ay, ayun. Basta. Yan. May JM. It also stands for a name. So, we are 7 in the group. Nickel Entertainment. Nagsimula lang, simple lang naman ang Nickel Entertainment nagsimula. Parang, nagtanong lang ako, bakit kaya sabi ko, ang sikat-sikat ng Koreans, no? All over the world. K-pop. Bakit tayo wala? Sabi ko, naniniwala naman ako, ang gagaling nating performers. I mean, magagaling tayong singers, magaling tayong sumayaw naman. Pero, wala akong sinasabing hindi magaling ang K-pop, ang Koreans, at they don't deserve it. They do. Pero parang feeling ko, tayo rin naman we deserve. And we can, no? Pero ba't wala? So sabi ko, naku, gusto kong gumawa ng grupo. Sabi ko, gusto kong gumawa ng sarili nating K-pop. Hindi lang K-pop. Any artist in the music industry that would go global. So, nag-launch kami ng search noong February. Kaso inabutan ng pandemic, di ba? Inabutan ng COVID. Tapos nag-lockdown. So, nagpahinga ang Nickel Entertainment for a while. Until sabi namin, kung hindi natitigil, parang matatagal ang bumalik sa new normal. So, tuloy na natin to. Sabi ko, total, online naman natin talaga binalak to. And so we did. So ngayon, we launched the
show, Give Me a Break, specifically to give breaks, no, sa ating mga kapwa Pilipino all over the world for as long as Pinoy ka, na sumali at tingnan natin, no, i-hone natin ang talentong meron kayo and hopefully we can bring it internationally. Yun yung dream natin talaga, to make it to the world scene, no, ng musika. So, nakakatuwa kasi meron kaming contestant na galing USA, saka meron isang galing Thailand, tapos the rest, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And I am very excited. I'm looking forward. Marami kaming songwriters. We are starting tomorrow. Saturday. Tomorrow. Saturday na po. Kaya mag-iba timeline natin. Para ba yun? 7:15 sa amin ng gabi. So, 9:15. 9 ng umaga. Sa inyo the next day? 2 hours advance lang. 2 hours 2 hours lang advance. Ayun. 7:15 p.m. dito po sa Philippines ng Sabado. Yan, ilo-launch na namin yung first episode ng audition. Yan, sana supportahan po natin kasi ito yung mga kapwa natin Pinoy na gusto nating makilalang talento. In fairness talaga, I have listened some of their, patikim during the orientation, the interview. Sabi ko na nga, I was right in saying, may talento ang Pilipino sa musika. And magagaling sila. So watch out for them. And after Friday, baka merong contestants from Guam, no? Actually, yun nga sasabihin ko kung how can talents from Guam reach out to Nickel Entertainment and to audition, parang ganun. Well, it's very easy po. Just go to the Nickel page. It's at Nickel Entertainment. Yun lang naman. Pati po sa YouTube, yan din po ang namin. Nickel without an E. Nickel Entertainment, one word, sa FB page po natin. Pero sarado na po kami ngayon as far as songwriters, musical arrangers, and dance choreographers are concerned. Sarado na po yan. Ang open na lang po namin ay yung performers. Okay. Performers, pero ang age bracket po natin is 13 to 19 years old. Pwede pa. Sorry. Pwede pa ako. Times 2 plus pa. Yeah, we are looking for dancers who can sing. Dancer and You singers. cannot join with dancers who cannot sing or singers who cannot dance. It has to be both. You need to know how to dance and sing. Yun. Sali na po kayo kasi yun nga, online naman lahat. You can stay at and in the comforts and safety of your home and makakasali po kayo. Matagal, season 2 pa naman po ang performers. Hahanap po na tayo ng magagandang musika galing sa ating mga contestants. Meron kasing part ang viewers in the merong kumbaga sa 100%, 20% will come from the viewer's choice. Kumbaga, via YouTube, ilalike lang yung mga MTVs nila, yung songs nila. So, come and join us po. So there, since mga kabayan dito, yes, super exciting Very mga kabayan. exciting. Okay, it's Nickel Entertainment. It's NICKL Entertainment. And have that wonderful chance to work with Direk Cathy Garcia Molina. Grabe yun. Yung palang priceless na. Diba? Wow. And we have guests also hosted by Joros Gamboa. Of course, the very funny Joros Gamboa. Siya ang host natin. And we have 2 more guests. One, secret po, nakamask. Si Baby Basher. I think you know what he will do, no? And then celebrity judge every day. Ngayon po sa pilot natin sa Saturday nga si Alden Richards po ang ating guest judge. Oh, wow. Naka-line up po si Liza Soberano, si Bea Alonso. Wow. Ayun. Super. Grabe. Direk Cathy, last question, okay? Last question. If you're going to describe yourself using one of your lines in one of your movies, ano yun? Oh my God, napakahirap naman yung tanong mo. O yung favorite mo na lang, pinaka-favorite mo linya na lang. Aside from offhand, siyempre pumasok sa akin, sana ako na lang. Sana ako na lang. Ako na lang ulit. Pero hindi ko yan sasabihin ngayon, I am happy. I am happy with my love life. So, hindi ko yung sasabihin. Pero, yan yung unang-unang lumabas sa akin. Siguro sobrang tatak sa utak ko ng linyang yan. Kasi, kung hindi alam ng marami, ito, a bit of trivia, no?
malapit na kasi kami ipalabas. Hindi pa namin nakukunan yung eksenang yun. Kailangan na namin maglabas ng trailer. So, kailangan isulat yung trailer. Hindi pa ako nakakarating. Kung si Direk Mario J. ba sabi mo, Boj, yung gugulati ka siya, ako naman baliktad. Hindi mo pwedeng schedule sa akin ang mataas na eksena. Kasi gusto ko pagdaanan ng artista ko sequentially, no? Hanggang makarating. Para pagdating doon, alam niya kung bakit siya nandun. Parang ganon. So talagang, yung confrontation, nakadelay. Kailangan ko na mag-release ng teaser. So sinulat yung script na yon para doon sa teaser. So kinuna namin, napakaganda na binigay nung dalawa. Ang ganda ng lines. Sobrang ganda. Pag pinalikan niyo yung trailer niyan, tapos nung ginagawa ko na yung pelikula, kukunan ko na yung totoong eksena, grabe yung pressure sa aming tatlo. Kasi kailangan namin pantayan or higitan yung nasa trailer. Alam mo yan, Boj, ang artista, pag naibigay na yung best, yun na yun. Hindi na kaya ang take na yun. No matter how many times, di ba? Yun na yun. Yun na yun. Nabigay na sa trailer, anak ka nang sabi talaga namin. So, tapos pinipilit kong ipareho location, iparehong day effect. Kasi yun yung nakita sa trailer. Hindi na talaga kinaya. Naging night effect siya sa ibang location. Night effect. Tapos wala na ako negatibo. Pinapatigil na ako mag-shooting kasi wala na ako negatibo. Kasi negatibo pa nung panahon yun. Ay, grabe ang pressure namin lahat. But of course, John Lloyd is John Lloyd and Bea is Bea. They were able to give justice to the line just the same. Pero yun, trivia lang. Chismis lang. Thank you so much, Direk Cathy. Grabe. Yung trailer ng One More Chance for those who have loved and lost. Pero lagi tayong winner. Lagi tayong winner kay Direk Cathy Garcia Molina. Direk Cathy, thank you sa mga nagawa mong pelikula. Thank you in advance sa mga gagawin mo pa. Thank you for believing sa talent ng mga Pinoy and opening a platform for everyone to showcase their talents and to show the world kung gaano kagaling mga Pinoy. You're truly a national treasure. Thank you so much. And we love you. We love you. Please believe us. We love you so much. Grabe. Thank you. Ako ang dapat nagpapasalamat. Bojo, thank you, no? Sa pagkakataong to na advertise ko yung aming show, Nickel Entertainment, at yung show namin, Give Me a Break. And thank you, guys. Sabi ko naman sa inyo, di ba, sa industriya ito, hindi mo alam sino ang kakampi mo at hindi. And I know I have one in Bojo. I know that in my heart. And now that I have met you, I think I've met another two. And thank you very much. Sa lahat ng Filipinos po, maraming salamat po sa suporta sa lahat ng pelikula ko in the past, ng Star Cinema namin, ng pelikulang Pilipino. At ito po, itong bago naming venture into music. Thank you! Good morning ulit. Pasensya na, ang daldal ko. No, we enjoyed it. We enjoyed every second of it. Ladies and gentlemen, mga kababayan, we are so proud of our director Cathy Garcia Molina. Thank you so much, Direk Cathy. And to our bros, thank you so much. The brilliant Professor Matt Lester Mateo. Prof, maraming salamat, DJ Dudes. Maraming salamat, Direk Cathy and Bodge. Again, Nickel Entertainment, abangan po natin yan. And hope you have a great weekend, guys. Stay safe. All right. Yes, thank you so much again, Professor Matt Lester Mateo and the Wired Man, Mr. Bojo Molina. Thank you very much. Isa lang masasabi ko kay Direk Cathy at saka sa lahat naman dito, lagi kang may kapamilya dito sa Guam. Yan lang. Oh, thank you. One day I will fly papunta dyan. I will meet all of you in person. Okay. Oh yes, we're going to wait for that. Again, Director Cathy Garcia Molina. Ladies and gentlemen, mga kababayan, thank you so much for always listening to your Radio Breakfast Extreme. My name is DJ Dudes, and I'm always reminding you to work hard, to be kind, to pray harder. Amazing things from God will definitely happen. Please enjoy your Friday, enjoy your weekend, and God bless everyone.